Oh, bakit narito ka na naman kubang si Selo? Bakit hindi ka bumalik sa lungga mo? Baka takutin mo na naman ang mga bata rito eh. Nagawa mo pa talagang tumuntong sa teritoryo ko. Gusto ko lang naman mga lakal. Hindi naman kita inaano ah. Bakit ayaw mo akong padaanin? Sa ayoko eh. May magagawa ka ba? Makita ko pa lang iyang pagmumukha mo. Umiinit agad ang ulo ko eh. Bakit hindi mo na lang ako iwasan? Saka dumadaan lang naman ako. Wala naman akong ginagawang masama. Paalis din naman ako kaagad. Ngunit talagang ayaw tantanan si Selo nang tinaguri ang bully ng kanilang lugar na si Badong. Tulak-tulak naman ang kanyang malit na kariton. Umuwing malungkot si Selo nang pati ang mga tambay na siga sa lugar nila ay nakipagtulungan na kay Badong para paalisin siya. Na kahit saan magpunta si Selo ay laging naroon si Badong para ipagtabuyan lamang siya at maliitin. Mula naman ng kupkupin siya ni Lolo Ipe na isang magtatawas, naging tampulan na siya ng tukso dahil sa kapansanan niya. Hindi tuwid ang paglalakad ni Selo. Habang halos nakayuko na siya dahil sa pagkakakuba ng kanyang likod, bulag din ang kanyang kaliwang mata. Subalit lingid sa kaalaman na marami, may kakayahang makakita ng ibang nilalang ang kaliwang mata ni Selo. Isa sa dahilan kung bakit kinupkup siya ng balong manggagamot sa lugar nila sa Bicol. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kakayahan ay nagiging matagumpay ang panggagamot ni Lolo Ipe. Ngunit dahil sa panlabas na kaanyuan ni Selo, walang gustong lumapit sa kanya at kinatatakutan pa siya ng mga bata na maging ang nangyayaring pagkawala at pagkamatay ng mga alagang hayop sa lugar nila ay isinisisi rin sa kanya. Maging ang pagkakasakit ng mga bata ay si Selo ang tinuturing na dahilan. Samantalang isang nilalang lamang ang bukod tanging nagtitiwala at naging kaibigan ni Selo. Yun ay ang naging kaibigan niyang puting engkanto na si Cyrus. Ang binatilyong engkanto na tinulungan ni Selo nang minsang maligaw siya sa bundok matapos sumama kay Lolo Ipe upang maghanap ng herbal na halaman. Nalaman niya kasi sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata na pinaglaruan ito ng isang tikbalang dahil sa pag-aagawa ng teritoryo ng kanilang mga uri. Nagaya niya ay minsan ding iniligaw sa gubat ng tikbalang. Simula noon ay mas madalas nang tumambay sa bundok si Selo kaysa ang magpakita sa mga tao. Kung hindi lamang dahil kailangan niya rin maghanap buhay sa pamamagitan ng pangangalakal ng bote at bakal, hindi niya na sana nanaisin pa ang tumuntong sa mataong lugar kung ang turing naman sa kanya ay isang salot sa lipunan. Selo, saan ka ba nang galing? Bakit ginabi ka na naman? Nako, hindi mo ba alam na may gumagalang masasamang loob ngayon na dumadakip ng mga bata? Talaga ho, Lolo? Kung totoo man ho yun, wala namang problema kung anong oras ako uuwi. Hindi na ho ako bata. Baka nga po ang isipin pa nila na ako ang nangunguha ng mga bata sa lansangan. Yan na nga ang ipinag-aalala ko. Kahit na hindi ka tanggap-tanggap ang mga ibinibintang nila sa iyo, naniniwala akong may mabuti kang puso at malabo namang gawin mo iyon. Gaya nga ng lagi kong paalala sa iyo, umiwas ka na lamang sa gulo at sa mapanghusgang mga taong yon. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Ipe. Hindi naman ho ako nag-iisa eh. Nasa paligid lang ang kaibigan kong si Cyrus na handa pong tumulong sa akin. Hindi ko rin po hahayaang kantiin ako ng badong na yon. Ang kaibigang engkanto mo ba ang iyong tinutukoy? Abay, mabuti naman. Sana lang at hindi mo lalong ikapahamak ang paglapit-lapit sa iyo ng nilalang na iyon. At sana'y gamitin mo rin sa tama ang ipinagkaloob sa iyong kakayahan. Iyo, alam mong matanda na ako, kaya hindi sa lahat ng panahon ay masasamahan kita. Nauunawaan ko po, Lolo. At maraming salamat dahil kayo lang po ang bukod tanging kumupkop at tumulong sa akin. Nang gabing iyon,
bigla na lang nakarinig si Selo ng sigawan sa labas ng kubo ni Lolo Ipe na para bang nagkakagulo ang mga tao. Nang harapin ito ng matanda, kitang-kita ni Selo mula sa siwang ng dingding ang mga mukhang galit na mga kababaryo nila na nasisinagan ng mga hawak nilang sulo. Rinig na rinig ni Selo ang mga paratang at hinaing nila tungkol sa pagkamatay raw ng isang bata na natagpo ang wakwakan tiyan at gutay-gutay ang laman loob. At may nakapagsabi na si Selo raw ang huling nakakita sa bata, na siya ang pinaghihinalaang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Doon naisip ni Selo ang batang nambato sa kanya dahil lang sa takot nito sa kanyang anyo. Kung kaya't hinarap niya ang mga tao kahit anong pigil sa kanya ni Lolo Ipe. Ano man ho ang nangyari sa batang tinutukoy ninyo, wala ho akong kinalaman doon at malabong isa ho akong aswang gaya ng hinala ninyo. Tama ang apo ko. Kaya hindi totoo iyang paratang ninyo sa kanya. Matagal ko nang kasama sa panggagamot si Selo. Alam ninyo yan. Bakit patuloy nyo pa rin siyang pinaghihinalaan? Hindi masamang tao ang apo ko. Nagkakamali kayo ng taong pinaparatangan. Kung ayaw ninyong lubayan ng aking apo, sa inyo ko ihahampas itong hawak kong buntot pagi nang malaman natin kung sino ang aswang sa atin. Nagsiatrasan naman ng mga tao dahil sa takot at kahihiyan. Lalo na nang ipahawak ni Lolo Ipi kay Selo ang buntot pagi. Napatunay lamang na mali ang kanilang akusasyon. Nang magsialisa na ang mga tao, dumating naman si Cyrus at bumulong ito kay Selo. Selo, kilala ko na ang aswang na pinaghihinalaan ng mga tao. Sumunod ka sa akin. Huhulihin natin ito sa akto. Talaga? Paano ka nakakasiguro, Cyrus? Basta, samahan mo na lang ako. At huwag kang mag-alala dahil kasama mo naman ako. Dinala si Selo ng kaibigang engkanto sa may kakahuyan at mula sa likod ng mga punong saging, may namatan silang isang figura na nasisinagan ng buwan. Nang lapitan iyon ni Selo, sandali siyang napatras at natakot dahil ang nakikita niya ay ang kalahati lamang ng katawan ng isang tao. May suot pa iyong mahabang palda. Sa itaas na bahagi nito, kitang-kita ng magkaibigan ang nakalawit at gumagalaw na bituka. Nanlaki ang mga mata ni Selo. Kalahating katawan ng tao? Pero bakit nakakatayo pa rin ito? Hindi mo ba alam, Selo, na kapag nakakita ka ng kalahating katawan ng tao, isa lang ang ibig sabihin nito. Isang manananggal ang may-ari ng katawang iyan. Nakatitiyak ako na ang dahilan ng pagkamatay ng batang tinutukoy ng mga taong sumugod kanina ay kagagawan ng manananggal na yun. Ano? Sigurado ka ba, Cyrus? Pero bago pa nakasagot ang kaibigan ni Selo, mula sa hindi kalayuan, nakarinig na lamang sila ng pagaspas ng pakpak mula sa himpapawid. At mula sa isang direksyon, rinig na rinig nila ang sigaw at palahon ng isang boses na mula sa tinaguri ang bully ng kanilang lugar na si Badong. Yumuyog-yug pa ang bilbil nito habang tumatakbo at dakot ang suot na salawala. Papunta sa kabilang direksyon ng takbo nito habang hinahabol ng nilalang na nasa himpapawid. Mabilis namang nagtago ang magkaibigan sa damuhan at pinagmasdan ang dalawang naghahabulan. Nanay ko po! Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw! Hanggang sa nagpakawala naman ng kakaibang tunog ang manananggal na nasa himpapawid. Tumutulo ang laway nito habang nakalitaw ang mahabang dila. Namumula rin ang mga mata nito at nanlilisik. Pilit inaabot na mahahabang kuko nito ang tumatakbong si Badong. Naswerte namang nakakaiwas sa bawat atake ng manananggal. Tumutulo na rin ang pawis ni Badong dahil sa pagod at pagkasindak. Tulungan natin si Badong, Cyrus. Baka mapahamak siya dahil sa manananggal na yon. Bagay lang sa kanya iyon dahil salbahing tao yan. Bakit gusto mo pa rin siyang iligtas sa kabila ng mga ginawa niya sa'yo?
Dahil bago pumanaw si inay, wala siyang ibang inihabilin kundi ang matutunan ko ang magpakumbaba at tumulong sa kapwa sa abot ng aking makakaya, kahit gaano pa raw kasama ang taong nangangailangan ng tulong. Pero may magagawa ka ba laban sa manananggal na yun? Hindi ko naman siya kayang kulungin sa ilusyon ko. Dahil para magawa ko iyon, kailangan ay nasa paligid lamang siya at hindi nasa himpapawid. Madali lang iyan. Ang sabi ni Lolo Ipi dati, tanging asin lang daw ang makakatulong para mapatay ang isang manananggal. Tamang-tama at may asin ako sa bulsa ko. Sigurado ka bang epektibo iyan? O sige, ako naman ang bahala kung sakaling bumalik ang nilalang na yun. Kapag lumapit siya, magagawa ko na rin siyang ikulong sa ilusyon ko. Nagkasundo nga ang magkaibigan sa kanilang naging plano. Muling nilapitan ni Selo ang kaputol na katawan ng manananggal na nasa may sagingan. Sa kabila ng paikaikang paglalakad niya, mabilis niyang ibinudbud doon ang asin. Mabuti na lang at lagi niya iyong dala sa tuwing nagtutungo ito sa gubat para mangaso. Hanggang sa bigla na lang umusok at kumislot ang nakalitaw na bituka na naroon. Nangamoy inihaw na laman ang paligid matapos iyong gawin ni Selo. At hindi pa siya nakakaalis nang mula sa kalayuan ay umalingaw-ngaw ang nakakatulig na tinig ng manananggal. Naramdaman nito ang agad na nangyayari sa kalahating katawan nito. Mula naman sa damuhan ay nagpakita si Cyrus ng makalapit na sa kinaroroonan nila ang humahangos na manananggal. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nahulog sa isang ilusyon ng manananggal. Wala itong ibang ginawa kundi ang umikot ng umikot sa kakahuyan hanggang sa sumilip ang haring araw ng mga panahong iyon. Tapos ay unti-unti itong nanghina at nasunog dahil sa sinag ng araw. Bumulusok ito pababa sa lupa at mula sa isang direksyon, maririnig ang mga boses ng taga-baryo na pinangungunahan ni Badong. Nasaksihan ng mga tao kung paano nasunog ng buhay ang manananggal. Nang magpakita si Selo at itinuro ang kaputol na katawan nito, doon lamang tuluyang naniwala ang mga tao na hindi siya ang tunay na salot, kundi isang bayani. Nakilala rin nila noon kung sino ang manananggal. At iyon ay walang iba kung hindi ang magandang dalaga sa kanilang baryo na si Lorena, na nooy kinahuhumalingan pa ng mga binata. Hiyang-hiya naman ang mga taga-baryo sa kanilang nalaman dahil sa maling pag-aakusa nila sa kubang si Selo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.